Tunghayan natin ang kwento ng aking buhay. Papauwi na nga si Dustin. Dahan-dahan lamang siya sa paglalakad dahil baka madapa siya. Sobrang hirap ng kanyang sitwasyon dahil bulag siya pero naghahanap buhay pa rin. Naglalako siya ng sagi ngayon at masaya nga siya dahil naubos lahat ng paninda niya kaya may pera nga siyang maiuwi para pambili ng bigas. Napakunot ang noo ni Dustin nang may matamaan ang kanyang tungkod at nakarinig nga siya ng nag-iiyakan na sanggol. Sabay-sabay kaya alam nga niyang hindi lang isang nandito. Ibinaba niyang dala niyang palanggana, sabay upo ng dahan-dahan. Kinapa niya isa-isa ang pinanggalingan ng iyak at dito niya nahawakan ng malambot na balat ng sanggol. Napanganga siya, sabay sambit. Diyos ko, 3 bata pa lang nandito. Hirap man sa kalagayan niya, naiuwi nga niya ng ligtas ang triplets. Naisinilid lang niya sa palanggana. Lumaki sa poder ni Dustin ang mga bata na may mabuting asal at respeto sa kapwa. Pinangalanan niya ang 3 na sina Justin, Alice at Bia. Pinaaral niya ang mga to sa abot ng kanyang makakaya at ngayon ay nasa 3 baitang na nga sa elementary ang mga to. Tay, wala na pong bigas. May pasok pa naman po kami bukas. Sabi nga ni Alice. Napahinga ng malalim si Dustin. Huling bigas na nga nila na sinaing kanina ng triplets. Wala na ring lamang perang pitakan niya. Hindi siya nakapagtinda ng saging dahil wala nga siyang budget para mangumpra at ibenta. Teka lang, nag-iisip ako ng paraan kung saan tayo makakakuha ng pambili ng bigas. Maya-maya lang, naramdaman na nga lamang ni Dustin ang 3 braso na pumulupot nga sa bewang niya. Sorry po, Tay. Kung hindi po dahil sa amin, hindi ka po sana mahihirapan ng ganyan. Hinging paumanhin nga ni Alice. Ngumiti si Dustin. Hindi naman ako nahihirapan sa inyo eh. Hindi kayo naging burden sa akin kundi kayo nga ang naging inspirasyon ko para mas mabuhay eh. Ang sweet naman ni Tatay. Puna pa nga ni Bia. Niyakap ng mahigpit ni Dustin ang mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Kahit anong mangyari, huwag niyong iiwan ng tatay ha? Opo, mahal na mahal ka din po namin, Tatay. Sabi nga ni Justin. Ngumiti ng sobrang tamis si Dustin. Nagkaroon nga ng kulay ang buhay niya. Nang dumating ang triplets, na kahit na ganito ang kanyang kalagayan, hindi siya tumigil na umaasa at mangarap. Maya-maya lang umalis nga ang triplets sa pagkakayakap sa kanya. Narinig niya na parang sabay-sabay nga ang mga to na lumabas nga ng pinto. Saan kayo pupunta? Dito lang po kami, sa labas po maglalaro, Tatay. Si Bia nga ang sumagot. Napahinga ng malalim si Dustin. Ngayon lang niya napagtanto na sobrang hirap ng sitwasyon niya. Hindi nga niya nakikita kung anong ginagawa ng triplets, kung saan pumunta ang mga to. Hindi niya maprotektahan ng mga to. Sila pa nga ang tumutulong at umaalalay sa kanya. Sa awa ng Diyos ay dininig naman ito ang dasal niya na ilayo nga ang kapahamakan sa mga bata. Huwag pumunta sa malayo, ha? Opo, Tatay. Sagot naman ni Alice. Pero napansin niyang nasa malayo na nga ang mga to. Gusto sanang sundan ni Dustin ang triplets, pero natigil siya nang tumama ang tuhod niya sa gilid ng mesa. Napahiyaw na nga lamang si Dustin sa sakit. Bandang hapon ay nasa labas nga ng bahay si Dustin. Inaabangan niya ang pagdating ng triplets. Ang sabi maglalaro lang daw ang mga to, pero hindi niya narinig ang tinig ng mga to. Maya-maya lang nakahinga ng maluwag si Dustin nang may marinig nga siyang tawanan ng triplets. Mano po, Tatay? Sabi ni Dustin. Sumunod na nga sina Alice at Bia na nagmano nga sa kanya. San kayo galing? Pinag-aalala niyo ako ng sobra. Inakay siya ng triplets. Papasok sa loob ng bahay. Doon lang po sa tindahan ni Aling Agnes. Nagtindera po kami doon para po may bigas at ulam kinabukasan. Nahaplos ni Dustin ang buhok ng mga anak.
Nakaramdam siya ng awa para sa kalagayan ng mga to. Sorry kung marami akong pagkukulang sa inyo. Tatay naman ang drama mo eh. Kahit mahirap po ang buhay, positive lang po dapat. Saway pa nga ni Justin. Tinulungan siya ng mga to na makaupo. Napansin niyang may humaplos nga sa pisngi niya. Malaking bagay na po para sa amin ang mapalaki mo kami ng maayos, tatay. Kaya okay lang po na paminsan-minsan magpahinga ka rin naman po sa paghahanap buhay tapos kami na pong bahala sa inyo. Sad pa nga nito. Ngumiti na nga lamang ng pilit si Dustin. Naramdaman na nga lamang niyang may yumakap sa kanya. Tama at proud na proud po kami sa'yo, tatay. Singit pa nga ni Bia. Naging emosyonal nga si Dustin. Hindi alam ng mga bata na hindi niya ito totoong mga anak at napulot lamang niya sa basurahan. Natatakot siyang sabihin dahil baka iwanan nga siya ng mga to. Salamat. Maraming salamat. O siya, tama na nga pong drama, magsahing na po tayo. Sabi naman ni Justin. Natawa na nga lamang si Dustin. Tutulungan ko na kayo. Hindi na po, tatay, maupo ka na lang po dyan. Sad pa nga ni Alice. Napailing na nga lamang si Dustin. Wala siyang nagawa, kundi ang manatili sa kinaupuan. Sa kabilang banda, nakasimangot naman si Bianca. Ang ganda ng buhay niya sa Middle East, tapos tinawagan lang siya para hanapin ang nawawalang mga anak ng kanyang pinsan. Sa pagkakaalam niya, triplets ang mga to. Hindi niya alam ang kwento kung paano nawala basta ang importante sa kanya ngayon, mahanap niya ang mga to para makabalik na nga siya kaagad sa ibang bansa. Maya-maya lang, pumasok sa kusina ang isa sa kamag-anak nila. Umaasa siya na sana ay may magandang balita itong dala. Third cousin na nga niyang ina ng triplets. Sumalangit nawa ang kaluluwa nito pero hindi sila close ever since. Palaway kasi ito kahit noong nagdadalaga pa sila. Tapos ngayon, siyang pinapagod sa paghahanap nga ng mga bata. Samantalang hindi pa nga siya makapagnobyo o makapag-asawa. Hi Bianca, nahanap na namin ang kinaroroonan ng mga bata. Biglang sabi ni Max. Humila ng upuan si Max sabay upo nga sa tabi niya. Ito nga ang inutusan ni Bianca. Ano ba talagang totoong nangyari? Bakit nawala ang mga bata? Huminga ng malalim si Max. Hindi ko alam. Wala naman kasi akong alam sa mga ganap nila sa buhay. Alam mo naman ang ugali ng babaeng yun, na hindi malapitan ng kamag-anak, kaya madaling kinuha ng panahon. Hindi kasi nag-iingat nag-aaway tapos bumabiyahe kaya, ayun, aksidente ang natamo nila, sabay pa silang nawala. Sagot nga ni Max. Napailing na nga lamang si Bianca. Kapag nag-aaway, hindi pwedeng bumiyahe dahil maaksidente talaga kasi parehong mainit ang ulo. Sila lang talaga ang naghahanap ng kamatayan nila. Kung sigurado na kayo sa kinaroroonan ng mga bata, pwede niyo silang puntahan at kunin para naman. Makabalik na ako sa ibang bansa. Nandun na ang buhay ko eh. Sad nga ng OFW na si Bianca. Sige, sad naman ni Max. Sabay na patango-tango. Isang araw samantalang si Dustin ay kakauwi lamang, dahan-dahan lang siyang naglalakad at napakunot ang kanyang noo nang marinig niya ang parang nagkagulo. Mabuti naman dumating ka na, tatay. Sad pa nga ni Justin. Napakunot ang noo ni Dustin. Anong problema? Bakit ang ingay niyo? May kalalakihan po ngayon rito sa bahay, tatay. Kukunin daw po nila kami. Kinakabahang pagsusumbong pa nga ni Alice. Hindi na kaimik si Dustin. Hindi niya napaghandaan ang ganitong pangyayari. Nataranta siya nang marinig niya na parang nagre-reklamo ang mga triplets. Pinipilit niyang abutin ang kamay ng mga to, pero hindi niya nahawakan. Hindi po kami sasama sa kanila, tatay. Dito lang po kami. Huwag mo kaming ibigay sa kanila. Sabi nga ni Bia. Napahinga ng malalim si Dustin. Sandali lang muna, wala namang ganyanan. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi na kailangan pare. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Matapang na sagot naman ni Max. Pitawan niyo nga kami. Ayaw nga po namin sumama sa inyo eh. Reklamo nga ni Alice. Ayaw ng mga bata na sumama.
Huwag niyo namang pilitin, nakikiusap ako sa inyo. Tumahimik ka na nga dyan kung ayaw mong makulong. Sambit naman ni Max. Naumid na nga lamang ang dila ni Dustin kung may kakayahan lamang siya at hindi nga ganito ang kalagayan niya, ay may magagawa pa nga sana siya. Hindi siya nanlaban. Narinig na nga lamang niya ang iyakan ng mga bata papalayo. Nang wala na nga siyang ingay na napansin, napaluhod na nga lamang siya sa kinatatayuan niya at lungkot na lungkot nga ang pakiramdam ni Dustin. Habang si Bianca ay nakakunot ang noo nang marinig ng mga ingay mula sa mga bata. Bitiwan niyo po kami, ang tanda niyo na pero ang titigas po ng ulo niyo ha. Sabi pa nga ni Bia. Tumaas ang kilay ni Bianca at lumitaw nga sa harapan niya ang mukha ng triplets. Tinignan niya ang mga tumula ulo hanggang paa. Ang cute nila parang hindi naman napapabayaan nang nakakita at wala siyang makitang resemblance ng pinsan niya. Siguro doon sa ama nagmana. Nagulat pa nga si Bianca nang isa-isang lumapit ang mga to sa kanya at nagmano. Tumaas ang labi niya. Pati ugali, walang nakuha sa babae. Sumenya si Bianca kay Max na maghanda ng pagkain para sa mga bata. Anong pangalan niyo? Nagkatinginan ng triplets. Justin, Alice, tsaka Bia po. Si Justin nga ang sumagot. Tinitigan nga ng maigi ni Bianca ang kutis ng mga bata. Di isang sugat o peklat ay wala nga siyang nakikita at sobrang kinis. Naging curious tuloy siya kung sinong nakakita sa mga to. Ako naman si Tita Bianca. Ako ang pinsan ng mommy niyo. Napansin niyang sabay na napakunot nga ng noo ang triplets. Sure ka po ba dyan? Na hindi ka nga po namin kilali. Na hindi ka din po nabanggit sa amin ni tatay. Paninigurado pa nga ni Justin. Napataas ang kilay ni Bianca. Dahil hindi naman siya ang totoo niyong magulang. Kami ang totoong pamilya niyo. At ang mommy at tatay niyo, matagal nang patay. Kaya nga kayo napunta sa kanya dahil nawala kayo nung sanggol pa lang. Hindi ako nagsisinungaling kasi wala akong mapapala doon. Titig na titig nga sa kanyang triplets. Parang hindi nga niya makumbinse ang mga to. Pero lumapit nga bigla si Bianca sa kanila. Dahil nakita nga niya ang balat nga ng triplets na halos parehas sa parehas nga sa balat ng kanyang pinsan. At yun nga ang ginawa niyang palatandaan. In-explain niya sa triplets na meron nga siyang picture ng nanay nila at kaparehong-kapareho nga ang birthmark ng tatlo. Napaluha pa nga ang triplets habang sinasabi niya ang tungkol sa nanay nila. Kung totoo po ang sinasabi mo, bakit umabot pa po sa lumaki kami bago niyo po kami kinuha kahit meron pa po tong balat na to? Kahit sino naman po pwedeng magkaroon ng balat na ganito eh. At pwedeng kaparehas po talaga niyan. Pinahirapan niyo pa po si tatay na alagaan kami sa kabila po ng kapansanan na meron siya. Matapang na saad pa nga ni Bia. Napahinga ng malalim si Bianca. Hindi na importante yon basta nandito na kayo sa poder namin. Nakasimangot pa rin ang triplets. Ayaw po namin rito, masanay po kami doon kay tatay eh. Kahit mahirap po yung buhay doon, masaya naman po kami magkakasama. Tapos mahal na mahal po niya kami, hindi niya kami iniiwan. Reklamo pa nga ni Alice. Napailing na nga lamang si Bianca. Kumain na muna kayo. Saka naman pumasok si Max dalang pagkain at nilapag sa mesa. Tinignan lang ng mga batang masasarap na hinanda sabay nagkatinginan. Kung ibang bata pa nga ay talagang mag-uunahan sa pagkain pero hindi itong mga pamangkin niya. Busog pa po kami. Itatabi na lang po namin yan para po kay tatay. Paniguradong gutom na po siya ngayon tapos malungkot pa siya dahil wala siyang kasama. Sabi nga ni Justin. Napasimangot si Bianca. Mahihirapan talaga siyang paamuhin ng mga batang to lalo na kung nasanay na nga sila nakasamang kinikilala nilang pamilya kaysa sa kanya. Mukha naman po kayong mabait, tita. Baka pwedeng humiling po. Pauwiin mo po muna kami. Mas kailangan po kami ni tatay. Pakiusap nga ni Alice. Napakagatlabi na nga lamang si Bianca. Hindi pwede. Bawal na kayong bumalik doon. Sabay na lumuhod nga ang triplets sa kanyang harapan.
Please po, uwi na po muna kami. Kawawa naman po si tatay doon. Pagmamakaawa nga ni Pia. Pero hindi nagpatinag si Bianca. Siya ang dapat na masunod. Sa pagkakataong to at naperwisyo nga ang pananahimik niya sa ibang bansa dahil sa mga batang to. Isang linggo ang nakalipas habang si Dustin ay lungkot na lungkot. Iniisip lang niya ang triplets na hindi niya kapili ngayon kung nakakakain ba ang mga to ng maayos o kung nakakatulog ba ng mabuti. Lungkot na lungkot nga ang pakiramdam niya. Iyak siya ng iyak pagdating talaga sa mga bata ay sobrang emosyonal niya. Maya-maya lang, naramdaman na nga lamang ni Dustin na may mga kamay na yumakap sa kanya. Kayo ba itong mga anak? Mas lalong humigpit ang yakap sa kanya ng mga to. Kahit hindi magsasalita alam nga niya na triplets ang nasa tabi niya. Opo, tatay, tumakas po kami para po makauwi dito. Sagot nga ni Justin. Huminga ng malalim si Dustin. Bakit naman kayo tumakas? Hindi maganda ang ganun. Yakap-yakap pa rin siya ng mga bata. Kung hindi po namin gagawin yun, hindi po kami papauwiin sa'yo rito eh. Nangako po kami sa inyo na hindi po namin kayo iiwan, tatay, kahit sinasabi po nila na sila po ang totoo naming pamilya. Hindi pa rin po kami komportable doon. Wala kaming pakialam kung hindi ka namin totoong magulang, basta mahal na mahal ka po namin, tatay. Sad pa nga ni Bia. Kusa na nga lamang tumulo ang luha sa mga mata ni Dustin. Sobra siyang na-touch sa kabaitan ng mga batang to. Sorry, kung hindi ko sinabi sa inyong totoo. Napamahal na kasi kayo sa akin kaya ayoko mawala sa kayo. Hindi na po importante yun, tatay. Basta dito na lang po kami kasama mo po. Ayaw po namin bumalik doon. Huwag ka na pong pumayag na kunin nila po kami ulit rito. Pakiusap pa nga ni Justin. Ngumiti si Dustin. Titignan ko kung anong magagawa ko. Ayoko rin naman na nandun kayo. Hindi ako sanay na wala kayo rito. Masaya naman ang triplets sa sinabi niya. Nagpasalamat naman sila Alice. Pagkatapos niyang maging emosyonal, nagtanong siya sa triplets kung anong meron nga sa pinagdalhan ng mga to. Malaki daw ang bahay tapos halatang mayaman ang nakatira doon. Sa sumunod na araw natatarantang ang mga bata na umuwi sa bahay. Napakunot naman ang noon ni Dustin, kaya dahan-dahan siyang lumabas sa bahay. Bakit? Anong problema? Humawak ang mga to sa kamay niya. Nandito na naman ulit sila, tatay. Baka kukunin na naman po nila kami ulit. May pag-aalala pa nga sa boses na sagot ni Bia. O sige, pumasok na muna kayo sa loob ng bahay. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi, okay? Tumango-tango naman ang triplets. Agad na pumasok nga sa loob ng bahay ang triplets. Nakatayo lang si Dustin malapit si Panto at hinihintay nga niya na may magsalita. Napansin naman niya na may papalapit nga kaya umayos nga ng tayo si Dustin. Magandang umaga pare. Pinapatawag ka ng pinsan ko, gusto ko niyang makausap tungkol sa mga bata. Sabi nga ni Max. Sige, sasama ako. Pumasok muna si Dustin sa loob ng bahay at kinuha ang kanyang tungkod. Sinabihan din niya ang triplets na sasama siya sa mga kato kaya huwag ngang umalis ng bahay. Maya-maya lang, inalalayan si Dustin ang lalaking kausap niya kanina. Tahimik lang siya na pumasok sa kotse hanggang sa napansin niyang tumatakbo na nga ito palayo. Naramdaman na nga lamang ni Dustin na huminto sila at inalalayan na nga siya na makababa. Narinig niya ang pagbukas ng gate at tuloy-tuloy na nga sila na pumasok sa loob ng bahay sa bayupo. Ang tahimik na kinaroroonan ni Dustin. Ito ang mahirap na sitwasyon niya dahil hindi nga niya alam kung ano nga bang nangyayari sa paligid niya. Kung sakaling anuman ang gagawin sa kanya, hindi nga niya malalaman. So, ikaw palang nakapulot sa mga pamangkin ko. So hindi ka pala nakakakita. Napangisi si Dustin. Halata naman, diba? Huwag na tayong lumayo pa. Sabihin mo nang kailangan mo sa akin. Diretsahang saad pa nga nito. Napahinga ng malalim si Dustin. Tawi na magsalita ang babae halatang may attitude nga at parang hindi pa nga sila magkakasundo. Sige,
Gusto kong malaman mo na kukunin ko na sa iyong mga bata. Malayo pang pinanggalingan ko para sa kanila kaya wag mo na akong pahirapan pa. Tulungan mo akong may paliwanag sa kanila para maintindihan nila. Hindi yung kinukonsinti mo sila. Napailing nga si Dustin. Malaki na sila, ma'am. Nakakapag-isip na rin sila ng mabuti kaya hindi ko na mapapangunahan pa kung anong magiging desisyon nila. At isa pa, matatalino yung mga yon. Genius sila. Napalaki ng maayos kaya alam nilang ginagawa nila. Kung iakyat ko sa husgado, talong-talo ka, mister. Kami naman talaga ang totoong kadugo ng mga bata, hindi mo ba nakikita? May kapansanan ka. Paano mo pa sila mabubuhay pagdating ng araw? Okay ka pa ngayon, paano naman ang bukas? Umigting ang panga ni Dustin. Ang sama ng ugali ng babaeng to, pero mas pinili niyang umiti. Kahit nasaling nga ang ego niya. Huwag mong maliitin ang pagkatao ko, ma'am. Hindi sukatan ang pagkakaroon ng kapansanan para maging responsableng isang tao. Makikita mo naman sigurong mga bata. Hindi sila magiging ganun kung hindi sa pag-aalaga ko. Natahimik nga ang kaharap. Maya-maya lang, tumikhim ang babae. Nandun ka na. Pero paano naman ang future nila? Kung sakaling magdalaga sila. Mahirap ka, walang pera, paano mo sila bubuhayin? May bibigay mo kaya ang mga luho nila? Naikuyom ni Dustin ang kanyang kamao. Iba talaga ang ugali ng mayayaman. Matapobre ang hilig. Mangmaliit ng kapwa. Let us cross the bridge when we get there, mom. Huwag mo na lang sanang maliitin ang pagkatao ko dahil hindi birong mag-alaga ng 3 bata sa matagal na panahon. At ganito may kapansanan. Dapat magpasalamat pa nga kayo sa akin kasi hindi ko pinapabayaan ang mga pamangkin mo. Kahit ganito lang ako. Let us spread kindness para maging maayos ang buhay natin. Ito lang ang gusto kong sabihin. Wala akong pakialam kung saan tayo makakarating. Basta, maninindigan ako at ilalaban kong karapatan ko sa mga bata. How was it? Kung ipapagamot ko ang mga mata mo kapalit ng pagsauli mo sa kanila sa akin, papayag ka ba? Napabuntong hininga na nga lamang si Dustin. Hindi na, no? Magiging useless din na may babalik ang mga paningin ko kung hindi ko naman sila makikita. Agad na tumayo si Dustin at hinawakan niya ang kanyang tungkod, lumabas ng pinto. Hindi na nga niya hinintay pa kung anong sasabihin ng babae, hindi na nga niya matagalan ang gaspang ng ugali nito. Samantalang si Bianca, naibato na nga niya sa dingding ang mga una ng sofa dahil sa kanyang inis. Nagumpisa na nga siyang ma-stress dahil sa mga batang yon. Masama talaga ang ugali niya, lalo na kung hindi umaayon ng panahon sa kanyang ginagawa. Nahulog sa malalim na pag-iisip nga niya si Bianca. Dapat sana wala na nga siyang pakialam sa issue. Nandito naman ang mga pinsan niya para magresolba ng problema. Una pa lang sana, hindi na nga siya dapat pumayag pa dahil tingin niya ay nagsasayang lang siya ng oras at panahon at marami na nga sana siyang nagagawa doon sa ibang bansa. Alam naman niya na talagang ipaglalaban nga ng lalaking to ang karapatan ng mga bata. Mas lalo silang mahihirapan kung dadalhin nila sa korte dahil may isip na nga ang mga to at kaya nang magdesisyon kung kanino sasama. Nararamdaman ang triplets ang comfort at pagmamahal sa bulag na yun dahil mukha naman itong mabait. Samantalang si Dustin sumakay nga kaagad siya ng taxi at nang huminto ito sa harapan niya, nagbabaka sakali lang siya na tumayo sa gilid ng daan, itinaas ang kamay. Ayaw na nga niyang maging perwisyo pa sa mga to, kaya siya na nga lamang gumawa ng paraan para makauwi. Kamusta po yung pagpunta mo doon, tatay? Tanong nga ni Alice. Sinalubong nga siya ng mga to. Pagbaba ng taxi at tinalalayan nga na maglakad papasok sa loob ng bahay. Ipipilit talaga na kunin kayo sa akin. Naisip ko nga, kahit manindigan ako, matatalo pa rin talaga ako dahil sila naman talaga ang totoo niyong pamilya. Mas mabuti kung bibigyan niyo sila ng chance na makilala kayo para wala nang gulo pa.
Mas magiging payapa ang buhay natin kapag ganun. Maya-maya lang niyakap siya ng triplets. Okay naman po yun, nakilalanin po namin sila tatay. Pero hindi nila kami pwedeng kunin po sa'yo. Mas sanay po kami na ikaw ang kasama namin eh. Napailing na nga lamang si Dustin. Hindi na nga siya umimik pa. Dahil kung the more na pag-uusapan ng issue, mas lalo siyang malulungkot. Makalipas ang 1 buwan habang si Bianca, nagplano na bumalik nga sa ibang bansa. Iba talaga kapag nandun na nga ang buhay ng isang tao. Parang may humihila sa kanya pabalik at namimiss na nga niyang kanyang best enemy. May tampo kasi ito dahil hindi nga siya payagan na bumalik sa Pilipinas pero wala siyang magagawa dahil importante pa rin ang pamilya. Hindi na nga sila nakakapag-usap. Hindi niya alam kung hanggang ngayon may tampo pa nga ito o sadyang busy lang talaga sa trabaho. Pero kahit na may ginagawa, wag naman sanang kalimutan na mag-update sa minamahal. Nang pababa nga ng hagdan si Bianca, nagulat siya dahil nakita niya ang triplets na nakaupo sa sofa. Agad siyang sinalubong ng pagluhod ng mga bata nang makababa nga siya. Dali-dali siyang nilapitan ng mga to at inalalayang makatayo. Ano bang ginagawa niyo? Nag-aalala lang saad ni Bianca. Tinitigan siya ng triplets. Maya-maya lang sabay na nag-iyakan ng mga to. Kaya nataranta si Bianca. Napahilot tuloy siya sa kanyang sentido. Nakikiusap po kami sa inyo. Tama na po, hayaan niyo na po kami sa piling po ni tatay. Pwede naman pong maging pamilya po tayo pero wag naman po sana kaming kunin sa kanya dahil mahal na mahal po namin siya eh. Sabi pa nga ni Justin. Napakamot sa batok niya si Bianca. The love of these kids to the responsible man who raised them. Napaka-pure and genuine. Kaya sino siya para ihinto na nga lamang ng ganun ng pakiramdam? Siguro naman kung saan naroroon ang pinsan niya. Maintindihan nito ang mga anak. Kailangan ng bata ng totoong pag-aaruga at pagmamahal kaya alam nila kung sino yung nagpapakita sa kanila ng ganun. Mabait naman po kami. Naiintindihan niyo naman po siguro kami pero mas mahal po talaga namin si tatay. Nailing na nga lamang si Bianca. Doon lang naman po kami sa kanya tita, promise po dadalawin naman po namin kayo rito para makapag-bonding tayo. Singit pa nga ni Alice. Naging emosyonal si Bianca. Gusto rin niyang magkaroon ng ganito ka-genuine ng mga anak. Sobrang inosente ng mukha pero napaka-genius. Alam na alam kung kanino papanig. Doon talaga sa taong nagpalaki sa kanila. O sige, wala na akong magagawa pa. Hindi ko na ipipilit ang gusto ko. Agad na nga lamang siyang niyakap ng triplets. At parang matutunaw nga ang puso niya. Maraming salamat po talaga tita. Sabi nga ni Alice, tumango naman si Bianca. Isang umaga nagkakape nga sila sa living room kasi si Max ang kasama niya at iba pa nga niyang mga pinsan. Pabalik na siya sa ibang bansa. Mas magiging maayos ang lahat kung ipapaubayo na nga lamang niya ang triplets sa lalaking yun. Ito lang naman ang mas nakakakilala sa mga pag-uugali ng bata kahit lumaki sila sa piling nito. Babalik na nga pala ako sa ibang bansa, Max. Napagdesisyonan ko na hayaan na nga lamang natin ang mga bata sa piling ng lalaking yon. Ang mga bata nang nakiusap sa akin na doon na lang sila eh. Kahit anong gawin natin, wala naman tayong magagawa. Kontento na sila roon. Huminga ng malalim si Max. Sa bagay, mahirap kalaban ng tumayong magulang talaga. Hindi rin natin masisisi ang mga bata dahil mas nakaramdam sila ng security doon. Sagot naman ni Max. Kaya nga magbigay ka na lang ng suporta doon sa kanila para naman hindi mahirapan ng lalaki. Saka ang gusto ko kausapin mo siya tungkol doon sa pagpapagamot ng mga mata niya para maayos ng maalagaan ng mga bata. Buti naman kung papayag siya. Baka mamaya niyan maisip niya na magkaroon pa siya ng utang na loob sa atin. Nang sa ganun makuha natin ng mga bata. Ay, matigas din talaga ang ulo nun eh, no? Pero hanga ako sa dignidad niya. Ipaliwanag mo sa kanya ang magiging pasya natin. Tumango-tango naman si Max. Sa sumunod na linggo,
ay bumalik na si Bianca sa ibang bansa. Buong araw siyang natulog sa bahay niya dahil sobrang pagod niya sa biyahe. Habang si Dustin ay nakahinga ng maluwag dahil hindi na siya binalikan ng pamilya ng triplets, sumuko na yata. Bumalik na sa dati ang buhay nila, hindi na nalulungkot si Dustin, sobrang panatag na niya na hindi na mawawala sa kanya ang mga anak. Natutulog na ang mga bata dahil gabi na. Siya naman ay nasa labas pa ng bahay tumambay. Hindi pa siya dinadalaw ng antok, napakunot ang noo ni Dustin nang makarinig siya ng tunog ng kotse na huminto malapit sa bahay niya. Boses pa lang ay alam niyang tiyuhin ito ng triplets na si Max. Wala siyang ideya kung ano ang sadya ng lalaki hanggang sa nagsalita ito. Bumalik na raw sa ibang bansa si Bianca, ang babaeng nakausap niya noon. Sumuko na raw ang mga ito sa pagkuha ng mga bata sa kanya. Ang gusto mangyari ng babae ay maipagamot ang mga mata niya para maayos niyang maalagaan ang mga bata. Nagdadalawang isip pa siya dahil baka paraan lang ng mga ito na makuha sa kanya ang triplets, pero hindi na daw. Mas magiging maayos ang buhay ng mga pamangkin kung nasa sa kanya ang mga ito. Mabuti naman na-realize nila na kahit anong gawin nila ay hindi talaga napipilit ang ganun. Para sa mga anak ay pumayag siya sa alok ng mga ito na ipagamot ang mga mata niya. Makalipas ang 2 buwan ay nakalabas na ng ospital si Dustin at nakikita na niya ang liwanag. Mas nagiging kampante na siya na sa pagkakataong ito ay maaalagaan na niya ng maayos ang triplets dahil nakikita na niya ang mga bata. Tatay, ano pong feeling po na ngayon nakakakita ka na? Nakangiting tanong nga ni Justin. Sumandig ito sa kanya sabay tingin sa mga mata niya. Dahil sa mga bata ay naging close sila ni Max at iba pang mga tiyuhin nito. Binigyan siya ng maayos na trabaho para makaprovide siya ng mabuti sa mga bata, which is sobrang grateful niya. Kinausap niya ng masinsina ng triplets na kung maaari ay bibigyan ng mga ito ng chance ang totoong pamilya na makabonding sila. Sayang nga lang dahil nasa ibang bansa na si Bianca at sa nalaman niya kay Max ay hindi na babalik ng Pilipinas ang babae. Siyempre masaya dahil nakikita ko na kayo palagi at mas maalagaan ko na rin kayo. Ngumiti si Justin. Niyakap niya ang bata at sumunod na rin ang 2. Habang si Bianca ay natutuwa sa ibinalita sa kanya ni Max. Naoperahan na ang mga mata ni Dustin at nakakakita na ito ngayon. Sa kaumpisa na daw ng magandang samahan ng mga ito kasama ang triplets. Sayang nga raw dahil hindi niya naabutan. Okay lang naman basta ang importante ay nagkakaayos na. Naghahanda na rin ngayon si Bianca dahil may date sila ng kanyang boyfriend. Nagkausap na sila at nawala na ang tampo nito. Pagkatapos magbihis ni Bianca ay bumiyahe na siya papunta sa bahay ng kasintahan. Pagdating niya ay bukas ang gate at nasa labas na ang kotse ng lalaki kaya alam niyang dumating na ito ni hindi man lang nagpasabi. Ngumingiti siya na paakyat ng hagdan. Gusto niya sanang sorpresahin ang nobyo pero siya ang na-surprise sa kanyang nakita. May kapatong ang nobyo niya sa ibabaw ng kama. Sarap na sarap ang mga ito. Naririnig pa nga niya ang sabay ng ungol. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Bianca sa kanyang nakikita pero hindi siya umiyak bagkus ay sinugod niya ang mga ito. Hinila niya ang buhok ng babae sabay sampal rito ng maraming beses. You bitch! I'm going to break your neck! Sad nga ni Bianca. Sinakyan na nga niyang babae, hinawakan niya ang leeg nito ng mahigpit dahilan para mapaubo nga ng ilang beses. Kakasuhan kita for hurting me, freak. Ganti naman ang babae. Pinipilit nitong abutin ang kanyang buhok, pero hindi niya ito binigyan ng pagkakataon. Papatayin talaga niya ang babaeng ito. Debaling maging kriminal siya. Akmang susuntukin niya ang other woman.
ay bigla na lang siyang hinila ng kasintahan. Stop it, Bianca! Don't hurt someone dahil lang sa nakita mo. Pagpipigil pa nga ni Kobe rito. Napanganganga si Bianca. Talaga ba ha? Dapat ba matuwa ako na nakipaglaro ka ng apoy sa ibang babae? Sa tingin mo sasaya ako sa ganun? Nang hindi na siya hinawakan ng lalaki, ay hinubad niya ang kanyang makapal na step in at lumapit rito. Napatulala na lang ito nang sampalin niya ito ng ubod lakas gamit ang sandalyas niya. Ramdam niya ang sakit sa reaksyon ni Kobe, sobrang fulfilling dahil nakaganti siya sa panluloko ng mga ito. Umiikot ang mga mata niya nang daluhan ito ng hitad at hinaplos ang nasaktang pisngi. Ang sama ng tingin nito sa kanya pero tinawanan lang niya. Pero deep inside of her, nasasaktan sila ng sobra. Do not show your face here again. If you do, I'm going to smash your big eyes. Galit na turan nga ng babae. Aba, bumabawi ah. Akala mo kagandahan, hindi naman. Ibang lahi nga lang. Sa isip-isip nga nito. Huwag mo akong tinatakot ah. Baka maunahan pa kita. Huwag kang paharang-harang sa daan baka hindi ka masisikatan ng araw. Saad pa nga nito. What? Sambit naman ng foreigner na babae. Hindi na nagsalita si Bianca bagkus, ay liyad ang dibdib niya na bumaba ng hagdan at dumiretsyong lumabas ng gate. Nang nasa labas na siya, ay bigla na lang siyang nag-breakdown at napaluhod. Pinakawalan niya ang maraming luha na kanina pa gustong tumulo. Naikuyom niya ang kanyang kama kasama ang pag-igting ng panga na inaalala niya ang nakita niya kanina. Nang mahimasmasan siya ng kaunti, ay pumara na siya ng masasakyan at nagpahatid siya sa bahay niya. Makalipas ang 3 linggo, samantalang si Dustin ay pumunta sa malaking bahay dahil susunduin niya ang triplets. Si Max kasi ang sumundo sa mga ito sa eskwela dahil nasa trabaho siya. Pagdating niya ay sobrang tahimik ng bahay, bukas naman ang gate kaya dumiretso na siya sa loob. Walang tao sa living room kaya naisipan niyang sumilip sa kusina pero napakunot ang kanyang noo nang mapansin niya ang nakatalikod na babae. Umiiyak ito dahil tumaas baba ang balikat nito. Sino kaya ito? Kasintahan ba ng isa sa tiyuhin ng triplets? Excuse me? Tanong nga ni Dustin. Hindi lumingon ang babae bagkus nakita nga niyang pinupunasan nito ang muka. Anong kailangan mo, Dustin? Wala ritong mga bata. Napanganga si Dustin ng familiar nga sa kanyang boses ng babae. Bianca? Ikaw ba yan? Tanong nga nito. Dahan-dahan nang lumingon sa gawin niya si Bianca. Parang literal na huminto nga ang ikot ng mundo ni Dustin nang masalayan niyang magandang mukha ng babae. Ako nga, mataray na saad nito. Napansin niyang sobrang excited ng puso niya na makita ito. Pero nawala ang ngiti niya nang makita nga niyang namumula ang ilong at mata nito. Kusa na nga lamang humakbang ang mga paa niya at lumapit kay Bianca at hinawakan pa ang kamay. Okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Ngumiti ng pilit si Bianca. Pinunasan nito ng maayos sa mukha sabay upo nga sa upuan. Wala lang to. Lumapit siya rito. Naramdaman niyang natigilan nga ito at napatitig sa kanya. Sigurado ka ba? Napilitan nga si Bianca ng ngumiti. Oo, ba't bang kulit mo? Mataray na saad nga ni Bianca. Natawa na nga lamang si Dustin at hinawakan niyang kamay ng babae sa kapinisil. Kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, magiging kwento na lang yan pagdating ng panahon, lilipas din yan. Kaya mo yan. Tinignan siya ni Bianca. Alam ko, pero syempre napakasakit talaga. Tinapik niya ang balikat ni Bianca. Nang makarinig nga siya ng ingay na papasok nga sa loob ng bahay ay agad nga siyang lumayo kay Bianca. Hindi kumilos sa kinaupuan nito ang babae kahit na pumasok na ang triplets. Nagmano ang mga to sa kanya pati na nga rin kay Bianca. Okay ka lang, tita, parang umiiyak ka po eh. Sinaway niya ang anak dahil napaka-chismosa nga ng mga to. Hinaplas ni Bianca ang buhok ng mga pamangkin at ngumiti. Kung lumaki ka na, maiintindihan mo ang nararamdaman ko. Pero ngayon hindi pa.
May ideya na nga si Dustin kung ano nga ang pinagdaraanan ni Bianca. Niloko siguro ito ng boyfriend niya, kaya bumalik sa Pilipinas. Maiiyak ka talaga kapag niloko ng taong mahal mo. Tumango naman si Bea at lumapit nga sa kanya sa bayakap. Uuwi na ba tayo, tatay? Tanong naman ni Ashley. Nagpang-abot nga ang titig nga nila ni Bianca. Siya ang unang nagbitaw ng tingin dahil baka maisipan nga niya ng masama si Max na nasa tabi lang. Oo, magapunan muna tayo bago kayo umuwi. Saad naman ni Max. Tumango naman si Dustin. Nahihiya siyang tumanggi dahil ang laki ng naitulong ng pamilyang ito sa kanya. Kinagabihan ay hindi nakauwi sina Dustin dahil umulan ng malakas, kaya pagkatapos kumain ay nakatulog na ang triplets. Siya naman ay lumabas ng bahay nang matapos silang mag-inuman ni Max. Nadatnan niya si Bianca sa may bakuran na hindi maabot ng ulan. Nakaharap ito sa umaapoy na malaking lata tapos parang may sinusunog. Dahan-dahan siyang naglakad, palapit rito at sinilip niya kung ano ang ginagawa nito. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Hindi ka iiyak kung wala lang. Pwede kang magkwento, makikinig ako. Sad nga ni Dustin. Ngumiti ng mapait si Bianca. Normal lang naman siguro na lahat ng relasyon magtatapos talaga. Pero ang hindi normal ay yung lokohin ka. Natigilan nga si Bianca. Nangilid ang luha sa mga mata nito. Mabilis ang naging kilos nga na sinunod lahat ng mga hawak nitong cards. Nakita pa nga niyang litrato ng isang lalaki. Hindi ko deserve ang maloko. Hindi talaga. Napahagulgol naman si Bianca, kaya agad niya itong niyakap ng mahigpit. Magiging okay din ang lahat. Gumala ka, aluin mo yung sarili mo. Darating din ang araw na makaka-move on ka rin. Lalaki lang yan. Makakahanap ka pa ng masigit sa kanya. Saad pa nga ni Dustin. Sana nga lang. Nang mahimasmasan si Bianca, ay kumalas na ng yakap rito, si Dustin. Pinunasan niya ng maigi ang basang pingi nito, sabay ayos ng buhok. Ang ganda pala ng mukha ng babae, sobrang kinis. Nahiya tuloy ang kamay niya na puro kalyo. Ang iyakin mo pala. Nung una inaway mo pa ako at pinagsabihan ng kung ano-ano. Sad nga ni Dustin. Malungkot naman na tumingin nga sa kanya si Bianca at hinawakan ng kamay niya. I'm sorry. Hindi ko dapat sinabi yun sa mabuting tao na katulad mo. At ito na nga, nakarma na ako. Hinawakan ni Dustin ang pisngi ni Bianca. Napahinga siya ng malalim nang maisip niyang ang touchy na nga niya rito gayong hindi naman sila close. May pinagdaraanan kasi ito kaya dinamayan niya. Kalimutan mo na yon. Hindi ko naman isinapose sa yun eh. Salamat tsaka sorry talaga. Ngumiti lang si Dustin. Makalipas ang ilang minuto, ay sabay na silang pumasok sa loob ng bahay dahil mas lalong lumalakas ang ulan. Nakikisimpatya yata sa nararamdaman ni Bianca. Isang buwan ang nakalipas habang si Bianca ay unti-unti na niyang nakalimutan ng sakit. Naging busy siya sa buhay dahil siya ang sumama sa triplets sa recognition day ng mga ito. Bilib na bilib siya sa mga bata dahil lahat may honors. Proud na proud tita siya talaga, panay palakpak niya nang sumayaw pa ang mga ito sa stage. Paglabas nila ng eskwelahan, ay hinalikan niya ang pisngi ng mga ito isa-isa. Salamat po, tita. Ang ganda-ganda po namin ngayon. Sad nga ng isa sa mga triplets. Nag-group hug nga sila at nagtawanan. Congratulations! Ang galing niyo naman! Ginalingan po namin para kay tatay at para na rin po sa inyo. Nagbunga po yung maganda naming ginawa. Sad pa nga ni Alice. Inakbayan niya ang triplets. Nakakapagod pong mag-aral, tita, kaya bumawi talaga kami end of school year. Singit pa nga ni Bea. Masayang masaya si Bianca sa success ng mga batang ito. Alam niya talaga na magaling mag-aral at matalino. Maya-maya lang ay inalalayan niya ang tatlong bata. Papasok ng kotse, dumiretso na sila pauwi ng bahay. Sa susunod na araw na lang sila mag-shopping. Bibilhan niya ng mga gamit ang triplets.
para regalo niya sa mga ito. Pagdating ng bahay, ay gulat na gulat ang triplets. Nang pagpasok nila ng kusina, ay may nakahandang masasarap na pagkain. May 3 pang cake siyang nakikita. Nakatayo naman si Max, kasama ang ibang pinsan niya na may bit-bit na kanya-kanyang regalo. Napahinga siya ng malalim ng mapansin na sobrang gwapo ni Dustin. Napangiti siya dahil bigla itong yumakap sa triplets. Proud na proud si tatay sa inyong mga anak. Masuyong saad nga ni Dustin. Napatitig lang siya sa lalaki. Ito ang klase ng tao na hinahanap niya. Responsible, sobrang loving. Walag katulad dahil mahal na mahal nito ang hindi kadugo. Paano na lang kung mga totoong anak talaga? Pero hindi naman lahat ng kahilingan at kagustuhan ay matutupad agad. Alam po namin yun, tatay, kaya pinakyaw nga namin ang ribbon at saka medals eh. Sagot nga ni Alice. Kumain na tayo at hinanda namin ito para sa inyong 3. Meron din kaming mga regalo dahil proud tito kami ngayon. Nakangiting sabi nga ni Max. Maraming salamat po, na-appreciate po namin to lahat. Masaya po kami dahil bukod po kay tatay, nandyan po kayo na nagmamahal po sa amin. Ang swerte-swerte po talaga namin. Sagot pa nga ni Bianca. Naging emosyonal tuloy ito. Naisip niya ang totoong magulang ng triplets siguro. Nagsisisi na ang mga yon. Kung hindi nag-aaway habang nagmamaneho, tiyak na buhay pa nga sila at nakasamang mga cute at genius na anak. Kumain na tayo, may iyak na naman ako nito eh. Sinamaan niya ng tingin si Max. At ang mga pinsan niya dahil nakangisi nga ang mga to. May pinagdaraanan ka lang talaga, kaya ganyan ka. Sabi naman ni Max. Umingo si Bianca. Wait, until kayo naman ang ma-in love tsaka masaktan. Titignan ko kung ano ang magiging reaksyon niyo. Natahimik ang mga ito. Ayaw naman palang maranasan. Maya-maya lang ay sabay nagkanya-kanya ng hila ng upuan para makaupo. Bago pa makahila, si Bianca ay naunahan na siya ni Dustin. Ngumiti naman siya at nagpasalamat. Seryoso ang tingin ng lalaki sa kanya. Those stares make her feel uneasy. Tapos ang puso niya ay tumitibok na lang bigla kapag nagkatitigan sila. Siguro dahil si Dustin ang palagi niyang nakakausap, nakakasama kung wala itong duty sa trabaho. Ang mga pinsan niya kasi ay may kanya-kanyang ganap ni hindi siya isinasama. Naging thankful din siya sa presensya ng lalaki dahil nalilimutan niya ang pinagdadaanan at unti-unti na niya itong nakakalimutan. Napatingin si Bianca kay Dustin na pinapakain ng triplets sinusubuan. Ngayon niya mas naiintindihan kung bakit mahal ng mga bata ang lalaking ito. Kumain ka na. Mahalagang saad nga ni Dustin. Kukunin sana ni Dustin ang plato niya para lagyan ng pagkain. Buti na lang naunahan niya ito. Hindi siya titingin sa mga pinsan niya dahil alam niya aasarin siya ng mga ito. These small gestures na galing sa isang tao na ngayon lang niya nakasalamuha ay sobrang worth it. Kusa na lang nangyari ang connection nila dahil siguro sa mga bata. Napakagatlabi na lang si Bianca nang lagyan pa ni Dustin ng ulam ang plato niya. Yumuko na lang si Bianca at kumain. Sobrang awkward ng nararamdaman niya. Pero itong si Dustin ay parang wala lang. Ganun pa talaga kapag lalaki o siya lang itong nag-iisip ng kakaiba. Affected siya masyado. Ano ba ito? Bakit naman? Maya-maya lang ay narinig niyang tumikhim si Max. Hindi siya nag-abala na tingnan ito dahil baka makita niya ang ngisi ng pinsan. Kamusta ka naman sa trabaho mo pare? Nakahanap ka na ba ng girlfriend doon? Maraming magaganda doon ah. Makakapili ka pa. Tanong nga ni Max. Narinig niya ang malakas na tawa ni Dustin. Ang bilis naging close ng mga pinsan niya sa lalaki at likas na mabuti kasi at tapos mahilig pang makisama. Marami naman pero ayaw daw nila ng single dad eh. Nagkatawanan ng mga to. Ang triplets naman, walang pakialam at kumain na nga lamang ng kumain. Choosy ah, sambit pa nga ni Max. Siyempre, hindi ko naman kayang isakripisyong 3 to para sa kanila.
Napangiti pa sekreto si Bianca. Kung may type ka lang talaga sa kanila, pwede naman kitang tulungan. Sabihin mo lang kung sino doon. Natatawang pangaasar naman ni Max. Umasimang panglasa ni Bianca. Hindi niya nagustuhan ang plano ng pinsan. Napansin niyang ang higpit ng hawak niya sa kutsara at tinidor. She felt something awkward na parang nagseselos siya. Kaya dali-dali niyang inubos ang kanyang pagkain sa plato at agad na tumayo. Uminom muna siya ng tubig bago lumabas ng kusina. Hindi na niya alam kung ano pa ang pinag-uusapan ng mga ito. Bandang gabi ay naisipan ni Bianca na bumaba para magtimpla ng gatas. Nasasanay na kasi siya noong nasa ibang bansa pa siya. Dahan-dahan siyang naglakad habang suot ang roba. Minipis kasi na nightie itong nasa ilalim. Dumiretso siya sa pagpasok ng kusina. Huli na nang makita niyang nandito pala si Dustin naguhugas ng plato. Dali-dali nga niya itong nilapitan para gawin ang hawak nga nitong plato. Uy, ano ba tong ginagawa mo? May kasambahay naman ah. Saad nga ni Bianca. Nginitian siya ni Dustin. Parang natunaw ang puso ni Bianca. Huminga siya ng malalim dahil naging eritiko ang tibok ng kanyang puso. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Bakit naging ganito na lang ang reaksyon niya kapag kasama niya si Dustin? Ang lala naman. Parang kanina pa natutulog ang kasambahay. Hayaan mo na. Kaunti lang naman tong uhugasan ko eh. Saad ni Dustin. Sige, ikaw bahala. Kumuha ng baso si Bianca na nasa ibabaw panaiting kayad nga niya. Dahil hindi niya ito maabot. Napanganga siya ng maramdaman na lang niya na bigla siyang tumaas at kinarga pala sila ni Dustin at tumawak pa ito sa bewang niya. Pagkababa niya, kinuha nito ang baso para lagyan ng tubig. Ito ng tubig mo. Parang nahulog nga sa malalim na pag-iisip si Bianca. Nang mapatitig nga siya kay Dustin. Kung hindi hinaplas ng lalaking pisngi niya, hindi siya makakapansin. Sorry, magtitimpla ako ng gatas. Ngumiti si Dustin. Pagtitimpla na kita. Napainom na nga lamang ng tubig si Bianca dahil bigla nga siyang nakaramdam ng uhaw. Ako na lang. Kaya ko naman eh. Naiilang na saad nga nito. Akmang aagawin niya rito ang hawak nitong basa ay nabangga niya ang tuhod nito dahilan para lumanding ang labi niya sa pisngi ng lalaki. Napayuko si Bianca sa sobrang kahihiyan, lalo na nang ipaghila siya ng upuan ni Dustin at inaalalayan siyang makaupo. Mayos ka nga kung ano-ano na lang nangyayari sa'yo eh. Hindi na umimik si Bianca. Napakagatlabi na lang siya nang naramdaman pa rin niya sa bibig niya ang malambot na pisngi ni Dustin. Nang matapos siyang ipagtimpla ni Dustin, ay kinuha niya ang baso, sabay labas ng pinto. Salamat Dustin. Saad ni Bianca. Parang nahulog ang puso ni Bianca nang kindatan nga siya ng lalaki. You're welcome. Sagot naman ni Dustin. Dali-daling umakyat ng hagdan si Bianca at isinara agad niya ang pinto pagkapasok niya sa loob ng kwarto. Isang buwan ang nakalipas habang si Dustin ay nakatulala na nakaupo sa mesa. Inutusan siya ng triplets na mag-drawing ng magandang bahay pero walang magawa ni Isa. Lumilipad kasi ang isip niya minsan na lang siyang ma-in love sa isang babae doon pa talaga sa tiyahin ng triplets. Purong mga lalaki pa ang mga pinsan ng babae paano siya makakaporma. Naku naman, nahihirapan talaga siya. Hindi din niya masisisi ang puso niya na minahal niya si Bianca kahit na magaspang ang ugali nito. Noong umpisa ay bumabawi naman nang makilala niya ito ng lubusan. Tapos ka na po ba sa pinapagawa namin sa'yo, tatay? Tanong nga ni Alice. Hindi pa eh. Dumungaw pa nga ang bata sa bond paper na bigay nga nito sabay hablot. Hala, drawing ang pinapagawa ko sa'yo tatay pero bakit iba yung nandito? Reklamo nga ni Alice. Nakita niyang inagaw nga ni Ashley at nanlaki ang mga mata nito. I love you Bianca. Naku naman ano to tatay? Pagbabasa nga ni Justin. Agad na nanlaki ang mga mata ni Dustin. Inagaw niya ang bond paper sabay punit ng maliit at itinapon sa basurahan.
Napakagatlabi siya na napayuko sa harap ng mga bata. Napakamot siya sa kanyang batok. Wala siyang ideya kung paano niya iyon nasulat doon. Basta iniisip lang niya ang feelings niya kay Bianca. Wala yun, wag niyo nang isipin pa. Sabay nang umisi sa kanyang triplets. Talaga po ba, tatay? Hindi mo maisusulat yan doon kung wala lang. Isusumbong ka namin kay Tita Bianca. May pagsintang parurot ka pa talaga sa kanya. Saad nga ni Bia. Nakagat na nga lamang ni Dustin ang kanyang daliri. Huwag niyo nang gawing issue yun. Walang mali sa pagkakagusto sa isang tao. Nakikita niyo naman ang ganda ni tita niyo, di ba? Tinitigan nga niyang triplets sabay nga na tumaas ang kilay ng mga to. Iba ang gusto sa mahal, tatay. Nalimutan mo na yata yung naisulat mo doon eh. But anyway, wala namang masama kung magmahal ka eh. Panahon na rin po siguro na unahin mo naman po ang sarili mo. Lagi na lang po kasi kami yung iniisip mo. Sambit nga ni Justin. Natawa na nga lamang na malakas si Dustin. Ang drama naman, basta kung anong nakita nyo. Huwag nyo na lang sabihin sa kanya, nahihiya kasi ako, sikreto lang natin yun ha. Opo tatay, makakaasa ka na safe po sa amin ang secret mo. Sagot pa nga ni Bianca. Agad naman niyakap ng mahigpit ni Dustin ang triplets. Makalipas ang isang linggo ay okay pa rin ang takbo ng buhay ni Dustin. Naibibigay na niya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Tinatanggap din niya ang inaabot ni Max pati ni Bianca para sa mga bata. Nagtulungan sila para mabigyan ng magandang buhay ang triplets. Mas gumanda na ang samahan nila ngayon kaya naisip ni Dustin na nagkaroon siya ng extended family. Naranasan na niya kung paano pahalagahan ng isang kaibigan at pamilya at ang mga bata ang nagbuklod sa kanila. At para naman sa pagmamahal niya kay Bianca ay nakatago pa rin ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Magiging okay lang sa kanya na hindi niya masabi ito dahil kung malaman ng babae ay lalayuan siya nito. Masaya pa naman siya kapag nakakasama niya si Bianca. Kasama na rin ito sa nagbibigay ng kulay sa buhay niya ngayon. Papasok na siya ngayon sa trabaho. Ang triplets ay iiwanan niya doon kay Bianca. Hindi na ito hihingi ng pera sa kanya ngayon dahil binigyan na niya kahapon. Hindi naman magastos ang triplets at saka okay lang kung bumili ng kung ano-ano, wala pa rin namang pasok. Samantalang si Bianca ay nasa loob ng bahay, sobrang tahimik dahil wala rito ang mga pinsan niya. Meron naman siyang kasama pero nasa laundry area ang kasambahay naglalaba. Nang maisip ni Bianca ang dating boyfriend, ay hindi na siya nasasaktan tuluyan na talagang naghihil ang kanyang sugatang puso. Nakita nga niya na nagkatuluyan talaga ang mga ito at nagpakasal noong nakaraan. Ang galing, kung magdesisyon ng tadhana, kailangan pa talaga nitong manakit para ipaalam na hindi ang lalaking iyon ang para sa kanya. At ngayon ay in love na naman siya, ulit hindi pa talaga napagod itong puso niya. And now, she is craving for someone, si Dustin. Hi tita, good morning po. We brought something for you po. Nakangiting sabi nga ni Alice. Napakunot ang noo ni Bianca nang makita niya ang dala ng mga pamangkin. May pink na teddy bear, bouquet of flowers, tapos malaking box ng chocolate. Lumapit ang ito sa kanya, nagmano at humalik sa pisngi. Good morning, saan galing ang mga yan? Nagkatinginan ng triplets sabay nga nang umiti. Pinapabigay po ni Tito Tatay. Late na po kasi siya sa work eh, kaya kami na lang pong nagdala. Kinilig nga talaga si Bianca. Talaga ba? Salamat ah. Alam niya pala ang paborito ko. Ang galing naman. Saad pa nga nito? Ngumiti ang triplets. Maya-maya lang ay tumabi sa kanya ang triplets. May sumandig sa kanya, ang isa ay humiga sa lap niya, tapos ang isa ay yumakap sa kanya. Natawa siya dahil sobrang bango ng mga ito, parang isang buong premyo ay nilagay sa katawan. May tanong ako, tita. Ano yun? Tumingin sa kanya ang mga bata. Anong masasabi mo po kay tatay? Pwede po ba siyang maging boyfriend material? Napaubo na nga lamang si Bianca.
Ano kayang pumasok sa utak ng mga batang to sa isip-isip nga niya? Bakit mo naman naitanong? Wala lang po, for future reference po. Baka may magustuhan siyang babae, pwede namin po siyang tulungan. Sagot pa nga ni Bia. Napakunot ang noon ni Bianca. Sa nakikita ko, hindi lang siya pang boyfriend material. Pwede din siyang maging asawa. Para sa akin lang yun Hindi ko alam sa iba. Salamat po, tita. Nakangiting sabi nga ni Bia. Umingos nga si Bianca. Alam niyo ang babata niyo pa pero ang dami niyo nang alam sa ganyan. Meron din akong tanong, tita. Sabi naman ni Justin. Tumaas ang kilay ni Bianca. Ano naman yun? Nagkatinginan ng triplets? Daming baon ng mga batang ito. Parang nagkausap nga na magtatanong sa kanya. Hypothetical lang po, tita. Umikot ang mata ni Bianca. Ay, genius talaga, may pa-hypothetical pa. Do you find tatay attractive? Magugustuhan mo po ba siya? Mamahalin mo po ba siya forever and ever? Seryoso ang mukha na tanong nga ni Justin. Napalunok si Bianca. Nananadya yata ang tanungan ng mga batang to. May napansin yata. Hindi siya pwedeng magsinungaling kung anong nararamdaman niya. Yun na lang ang sasabihin niya. Oo. Kinilig nga ang tatlo at nagpasalamat. Napairap na nga lamang si Bianca at hindi pinakita sa mga bata. Ay naku, ang babata niyo pa, nakakainis talaga kayo sa mga tanong niyo. Nagkatawanan lang ang triplets. Bandang hapon ay bumalik sa living room si Bianca pagkatapos niyang mapatulog ang mga bata. Basa ang kanyang buhok kaya pinupunasan niya ito. Napakunot ang kanyang noo nang mapansin niyang may nahawakan siyang ibang kamay. Paglingon niya ay ang nakangising si Dustin ang kanyang nakita. Ako na, ang hilig mo palang maligo ng ganitong oras. Sad nga ni Dustin. Kinuha sa kanya ang tuwalya at ito ang nagpunas ng basa niyang buhok. Tumabi si Dustin sa pagkakaupo niya kaya isinandig niya ang ulo niya sa dibdib. Napangiti si Bianca nang maisip na lumalandi na naman siya. Tapos kung masasaktan ay iiyak ng marami at matagal makamove on. Ganun lang talaga ang cycle ng buhay. Subukan ng subukan hanggang sa mahanap ang totoong pag-ibig. Hindi naman palagi kapag nainitan na ako. Parang gustong matulog ni Bianca dahil komportable ang pakiramdam niya. Nalakasandig kay Dustin. Hindi advisable ang maligo ng ganitong oras. Mas pumapasok kasi ang hangin sa katawan at mag-cause ng sakit. Napangiti si Bianca. Kinikilig naman siya ng sobra sa lalaking ito. Nanlalaki ang mga mata niya nang marinig niya ang boses ng mga pinsan niya na papasok sa front door. Lumayo siya kay Dustin at bigla niyang inakay ang lalaki papasok ng kusina. Napakamot siya sa batok niya nang pagtawanan siya nito. Bakit ka tumatawa? Mas lalong natawa na nga lamang si Dustin na nakatingin sa kanya. Natawa lang ako sa reaksyon mo. Parang dalagita ka lang na takot makita ng pamilya na naglalampungan sa karelasyon. Sumimangot nga si Bianca. Bakit ba ako apektado? Wala naman yan, di ba? Pinunasan mo lang naman yung basa akong buhok. Tama ka. Napahinga ng malalim si Bianca. Naramdaman na nga lamang niya na niyakap siya ng sobrang higpit ni Dustin. Narinig niya ang malalim na buntong hininga nito. Okay ka lang ba? Napansin niyang ngumiti si Dustin. Oo, salamat pinapasaya mo ako. Tumango naman si Bianca kahit hindi niya na-gets ang ibig sabihin ni Dustin. Nang pumasok sa kusina ang pinsan niya ay kinausap ito ng lalaki. Nakita pa niya ang kakaibang ngiti ni Max sa kanya dahilan para kumunot ang kanyang noo. 2 linggo ang nakalipas ay dumaan si Dustin sa malaking bahay dahil susunduin niya ang triplets. Kakasahod niya ngayon kaya ilibre niya ang mga ito. Gumala sila at kumain sa labas. Pagpasok ni Dustin sa pinto ay kumakabog ang dibdib niya lalo na nang magtama ang kanilang paningin ni Bianca. Mahal na mahal talaga niya ang babaeng ito. Mabuti na lang hindi ito nagtatanong patungkol sa mga sweet gestures niya para rito. Nang lumapit sa kanya ang babae, ay bumeso siya rito
pero niyakap siya nito ng mahigpit kaya gumanti na rin siya. Pumasok tayo sa loob ng kwarto, may papakita ako sa'yo. Ngumiti si Dustin, nainakbayan si Bianca. Ano meron? Nagtatakang tanong nga nito. Pagpasok nila sa loob ng kwarto ay tumambad nga sa kanyang ilang piraso ng teddy bear, bouquet at flowers, tapos ilang karton ng tsokolate. Ang mga yan ang gusto kong ipakita sa'yo. Hindi ka naman magbibigay ng mga ganyan kung walang ibig sabihin, di ba? Alam mo, nagugulhan ako sa'yo. Hindi ko alam po ano talagang iisipin ko eh. Yung sweet gestures tapos meron pang mga paganyan. Napakagatlabi si Dustin. Alam na niya kung sino ang salarin sa pagpapadala ng mga bagay na iyan. Akala niya ba nagkausap na sila na safe ang sekreto niya sa mga ito pero bakit ganun? Mabibisto na talaga siya ngayon. Dahan-dahan na naupo si Dustin sa ibabaw ng kama. Kagagawa niya ng triplets. Hindi ko sila inutusan. Napanganga si Bianca at napahilot nga ito ng sentido. So hindi ikaw ang bumili niyan? Umasa pa naman ako. Ang dami talagang kalokohan ng mga batang yun. Hinila nga niya si Bianca. Paupo sa kandungan niya. Itinali niya ang buhok nito para kitang-kita nga niya ang magandang mukha nito. At kapag mag-uusap nga silang dalawa, gusto lang siguro nila akong tulungan. Kasi may nalaman sila. Tumingin sa kanya si Bianca at tumaas ang kilay. Tulong saan? At ano namang nalaman nila? Huminga ng malalim si Dustin. Nalaman nila na may feelings ako para sa'yo. Na mahal kita, kaya ginagawa nila yon. Napanganga si Bianca sa diretsahang pagsabi nga ni Dustin. Pero kalaunan ngumiti nga ito. Talaga ba? Walang halong biro. Ngingiti-ngiti nga si Bianca. At kiniliti pa nga siya nito. Mabuti naman. Akala ko hindi natatalabang gayuma ko eh. Napahalikhak si Dustin. Kaya pala sobrang in love ko. Nagayuma pala. Pinanlakihan nga siya ng mata ni Bianca. Joke lang, ano ba? Niyakap na nga lamang niyang babae habang tumatawa. Alam ko. Siya nga pala. Papayag kaya ang mga pinsan mo na ligawan kita? Ang dami pa naman nila. Natawa si Bianca. Oo naman no, mababait naman ang lahat ng yun eh. Saka sa akin naman pa rin ang huling desisyon. Ngumiti si Dustin. What about you? Pumapayag ka ba? Oo. Masayang-masaya naman si Dustin. Sa sumunod na linggo ay nagpaalam muna siya kay Max. Pati sa ibang pinsan nito, naliligawan niya si Bianca. Wala namang tutol ang mga ito dahil nakikita naman nila na totoo ang hangarin niya. Napagsabihan pa niya ang triplets sa nagawa ng mga ito. Nagsorry naman, pero ginawa lang daw ng mga iyon ng ganun para tulungan siya. Natouch naman si Dustin dahil gusto ng triplets na maging masaya siya. Ang saya talaga niya sa piling ni Bianca, pero hindi pa pwedeng maging buo ang kaligayahan niya dahil nanliligaw pa naman siya. Isang linggo ang nakalipas, ay maagang nagising si Dustin, nagluto siya ng ulam. Pero hindi sila rito mag-aagahan doon sa malaking bahay para magkasabay sila ni Bianca. Maya-maya lang ay nakapagbihis na sila, handa na rin ang dadalhin niya at ngayon ay lulan na sila ng taxi. Pagdating nila doon ay sinalubong sila ng magandang ngiti ni Bianca. Ang saya mo po ngayon, tita! Untag nga ni Alice. Nagkatinginan sila ni Bianca. Yumakap siya sa babae at sumali na nga rin ng triplets. Ganun? Ayaw niyo ba na maging masaya ako? Nagtawanan ng triplets. Siyempre gustong-gusto po kaya nga po kami gumagawa ng paraan, di ba? Kung si tatay lang po, iaabutin po siya ng bagyo. Si Justin nga ang sumagot. Natawa si Dustin. Ang daldal talaga. Magkaakbay silang dalawa ni Bianca na pumasok ng kusina. Hindi niya pinaparamdam sa triplets na hindi na niya mahal ang mga ito dahil may nililigawan na siya. Naroon pa rin ang pagmamahal. Pag-aalaga kayang-kaya naman niya, ipagsasabay iyon. Ano ba tong dala mo? Tumikit siya kay Bianca at naglalambing. Gusto kong sabay tayong kumain rito, kaya nagluto ako ng ulam. Natawa si Dustin.
Dahil umiikot nga ang mga mata ng triplets. Ang sweet mo naman. Kinikilig si Dustin nang hawakan nga ni Bianca ang ilong niya. Kakain na po kami, tita. Sabi nga ni Justin at napangiti naman si Bianca. Teka lang, maghahanda ako. Pagkatapos maghanda, ay pinagsaluhan nilang lahat ang ulam na niluto niya. Nakangiti lang ang triplets na nakatingin sa kanila ni Bianca na nagsusubuan. Nang matapos ay naghugas pa ng pinggan si Dustin, tinulungan naman siya ni Bianca pero mas lamang ang lambingan nilang dalawa. Nilagyan pa nito ng bula ang pisngi niya. Baka mabasaan niya na yung damit ko, papasok pa naman ako sa trabaho. Tawang-tawa nga si Bianca. Mas nauna ka nga eh. Pinaupo mo pa nga ako sa lababo. Nabasa tuloy yung shorts ko. Pag-aasaran nga ng dalawa. Napailing na lang si Dustin. Pero hindi naman siya nainis. Tuwang-tuwa nga siya dahil nagkaroon sila ng bonding na ganito. Nang mapansin ni Dustin ang oras, ay tinapos na niya ang paghuhugas at lumabas ng kusina. Ikaw nang bahala sa mga bata. Niyakap niya ang babae at sabay nga halik sa pisngi nito. Ingat ka. Pagkalabas niya ng gate, ay nakita pa niya na kumakaway si Bianca. Ang ganda ng umaga ni Dustin, umaasa siya na sana ay magkaroon talaga siya ng chance rito. Makalipas ang 3 linggo, samantalang si Bianca ay masaya. Sa naging panliligaw ni Dustin walang tulak kabigin sobrang effort. Binibiro nga siya ni Max. Kung hindi raw niya sasagutin ng lalaki, ay magsisisi raw siya. Alam naman niya ang worth ni Dustin. Mahal na mahal nga ito ng pamangkin niya. Siya pa kaya na hindi? At tama naman ang pinsan. Hindi na siya makakahanap pa ng gaya ng lalaki. Kung meron man ay baka hindi pa na ipinanganak. Nasa loob ng kwarto niya ngayon, si Bianca. Tamang higa lang dahil wala naman siyang gagawin. Mabuti na lang, may pera pa siyang naipon mula sa pagtatrabaho doon sa ibang bansa, kung hindi ay magugutom na siya ngayon. Ilang buwan na rin siyang tambay, magpapabuhay na lang muna siya sa mga pinsan niyang binata. Napatalon sa gulat si Bianca nang makita niya si Dustin na nakasandig sa hamba ng pinto na nakatingin sa kanya. Nilundag niya ang pagitan nilang dala, sabay karga rito. Tawang-tawa naman si Dustin sa ginawa niya pero hindi ito nagreklamo. Halata namang kinikilig ito. Alam mo para kang bata. Mabuti na lang wala yung mga triplets. Makikisali pa ang mga yun. Natawa nga si Bianca. Nasaan ba sila? Hindi pa rin bumababa si Bianca. Isinama ni na Max. Sagot nga ni Dustin. Hanggang ang lalaki na ang kusang sumuko, ibinaba na siya nito sa kama. Humawak siya sa leeg nito, dahilan para matumba ito sa kanya. Nagkatitigan silang dalawa. Hinayaan ni Bianca na halikan siya ni Dustin. Magaan lang ang halik at tumagal ng ilang minuto. Pagkatapos ay humiga na sa tabi niya, ang lalaki sabay yakap ng mahigpit. Tumagal ng 5 buwan ang panliligaw ni Dustin sa kanya hanggang sa nakapagdesisyon siya na bigyan ito ng chance. It's a rainy day. Niyaya niya ang lalaki na kumain sila sa labas. Gusto niyang kumain ng ulam na may sabaw dahil malamig ang panahon. Nagmamaneho si Bianca, tapos si Dustin ay nasa kanyang tabi lang. Nasa labas ang tingin. Siya naman ay panay sulyap lang rito na may ngiti sa labi. Parang gusto niyang matawa ng malakas dahil hindi niya maitago ang kanyang excitement. Hininto niya ang kotse nang mapadaan sila sa nagtitinda ng batsoy. Natakam na siya agad nang makita niya ang naglalakihang kaldero na isinalang sa apoy. Okay lang ba sa'yo na dito lang tayo? Tanong nga ni Bianca at ngumiti naman si Dustin sa kanya. Ikaw ang bahala kung saan ka mas komportable. Kung ayaw mo dito, maghanap tayo ng iba. Tumawa nga si Dustin. Kahit saan pwede naman ako basta kasama kita. Dito na lang tayo. Pasimple naman nang umiti si Bianca. Naghanap sila ng bakanting upuan. Mas maganda ang kumain rito dahil may bubong tapos walang dingding. Kaya presko kahit tumambay na maulan ay walang problema. Naupo na siya dahil si Dustin ang bahalang nag-order para sa kanila.
Bumalik ang lalaki na may dala ng pagkain. Nang makumpleto na, ay kumain na silang dalawa. Bandang gabi ay hindi pa muna sila umuwi. Nasa city pa sila tumambay. Nang sumakit ang paa sa kakalakad, ay naisipan nilang pumasok sa kotse. Magkayakap silang dalawa ni Dustin at tahimik na pinapakiramdaman ang isa't isa. Nakaramdam na lang si Bianca na may malamig na bagay ang inilagay ng lalaki sa kanyang leeg. Hinawakan at tiningnan necklace pala ito. Kung sakaling hindi mo ko sasagutin, may remembrance ka mula sa akin. Napangiti si Bianca. Sino namang nagsabi sa'yo na hindi kita sasagutin? Tumitig nga si Dustin sa kanya. Naisip ko lang, tahimik mo kasi eh. Yumakap si Bianca kay Dustin. Sapat na ang ilang buwan na ipinakita mo para magdesisyon ako. Naramdaman ko naman na genuine ka eh. Kaya syempre, sinasagot na kita. Hinawakan ni Dustin ang pisngi niya. Gulat na gulat nga ito. Talaga? Maraming salamat. Sabay kintal ng pinunghalik sa labi niya. Ngiting-ngiti si Bianca nang yakapin siya nang mahigpit ni Dustin. Mahal na mahal talaga niya ang lalaking ito. Ilalaban niya ang feelings niya rito. Sa sumunod na buwan, nadatnan siya ni Max na gumagawa ng salad. Nag-iiba talaga ang tao kapag in love. Pangbubus ka nga ni Max. Natawa na nga lamang si Bianca. Magiging masipag ba? Sobra. Sagot nga ni Max. Ngumiti ng sobrang tamis si Bianca. Iba talaga kapag nasa tamang tao na. Nagiging masayahin. Sino yun? Ang lapad nang naging ngiti ni Bianca nang marinig ang boses ng nobyo. Napahalakak na lang si Max na umakyat ng hagdan. Natawa si Bianca sa pinsan niya. Naiinggit na lang ito sa relasyon ng iba. Hindi niya alam kung bakit hindi pa nakipagrelasyon. Tumabi sa kanya si Dustin at yumakap sabay suksok sa kilikili niya. Ako ang nasa tamang tao na dahil sa'yo. Mamigay ng sobrang tamis si Dustin. I love you. Kinikilig nga si Bianca at lumulobong ang puso niya sa tuwa. I love you too. Naabutan sila ng triplets na naglalambingan, kaya sumali ang mga ito na tuwang-tuwa. Makalipas ang ilang buwan, ay mas lalong lumalim ang pagmamahalan nila. Ni Dustin masasabi talaga ni Bianca na ang lalaki na talaga ang para sa kanya. Iba ito kung magmahal na ikumpara talaga niya sa huling relasyon niya. Kay Dustin niya naramdaman ang assurance na matatag. Ngayon ay wala siya sa bahay. Umalis siya saglit dahil may pinuntahan siya. Nakapagpaalam na rin siya sa nobyo kaya hindi ito mag-alala mahirap kasi kung mag-overthink pa iyon. Maya-maya lang ay tumunog ang cellphone ni Bianca. Agad niyang kinuha sa loob ng kanyang sling bag dahil akala niya si Dustin ang tumawag. Ang pinsan pala niyang si Max, kaya sinagot niya ito dahil baka may importanteng kailangan. Nasaan ka, Bianca? Tanong nga ni Max. Nasa city pa pero pauwi na ako. Pumasok na sa loob ng kotse si Bianca at pinaandar. Bilisan mo, may nangyari kay Dustin. Kinabahan nga si Bianca. Ha? Ano nangyari sa kanya? Nilakasan niya ang speaker ng cellphone niya, sabay maneho ng mabilis. Natumba sa banyo bilisan mo na, hintayin ka namin dito. Sagot nga ni Max. Huminga ng malalim si Bianca. Nakafocus talaga siya sa pagmamaneho, tinitingnan niya ng maigi, baka may mag-overtake. Ang lakas pa naman ng kanyang pagmamaneho, gusto niyang makarating agad sa bahay dahil nag-alala siya ng sobra kay Dustin. Pagdating niya, ay agad siyang bumaba ng kotse. Napanganga siya. Nang pagbukas niya ng gate, ay nakita niya ang nagkalat na balon sa sahig. Teka, nasan si Dustin? Napakunot ang kanyang noo nang mapansin nga niya ang tamis ng ngiti nga ng kanyang mga pinsan sa pangunguna ni Max. Nasa loob, puntahan mo na lang. Tila nangasar nga at natatawang sagot nga ni Max. Na aksidente? Pero may nakita siyang mga balloons. Ano ba talagang nangyayari? Agad na pumasok sa loob ng bahay si Bianca at napangiti siya sa kung ano ang kanyang nadatnan. Ang triplets na may dalang pulang rosas. Tinanggap naman niya nang iabot nito sa kanya. Okay lang ba ang tatay niyo? Akala ko ba na aksidente siya pero bakit may paganito pa? Nagkatawanan ng triplets.
Kalokohan lang po yun ni Tito Max, tita. Okay lang po talaga si tatay. Si Justin na nga ang sumagot. Napatingala si Bianca nang mapansin niya si Dustin na pababa ng hagdan. May dala itong bouquet, ang tamis ng naging ngiti nito na tumingin sa kanya. Sinalubong niya sa hagdan ang nobyo sabay yakap ng mahigpit rito. Salamat at okay ka lang. Nakakainis naman tong si Max, pinaglololo ko ba naman ako? Ang lakas na tumawa din ni Dustin. Ako talagang nag-uutos sa kanya na gawin yun para mabilis kang makauwi. Kinurot nga niya sa tagiliran ng marami nga si Dustin dahil ito palang salarin. Hay naku, pinagkaisahan niyo talaga akong lahat. Pati yung mga bata dinamay niyo pa. Umirap nga siya. Tumawa na nga lamang si Dustin maya-maya lang ibinigay nga sa kanya ng nobyo ang bouquet habang nakaluhod sa harapan niya. Napanganga na nga lamang si Bianca nang inilabas nga nito ang singsing. Will you marry me? Sana. Hayaan mo akong makasama ka habang buhay. Kasama ang mga anak natin. Kasama ang triplets. Napapaluhan na nga si Bianca. Kahit pigilan nga niya, ay sobrang nga siyang natatouch sa sinasabi ni Dustin. Oo naman. Kahit nakakainis ka dahil pinag-alala niyo ako. Pakakasalan kita. Palakpakan naman mula sa ibaba ang kanyang naririnig. May kasama pang sigawan, kaya alam niyang nakapasok na ang mga pinsan niyang alaskador. Agad na tumayo si Dustin para mailagay ang singsing sa daliri niya. Nang matapos ay itinaas niya ang kamay niya para ipakita sa mga ito ang kanyang singsing. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ng mga ito. Sobrang supportive sa kaligayan niya. Natawa siya nang bigla siyang yakapan ng sobrang higpit ni Dustin. Maraming salamat. Ngumiti nga si Bianca. Basta ikaw. Pagkatapos ay may hinanda palang pagkain ang mga ito, kaya pinagsaluhan nila lahat yon. Kinabukasan, habang si Dustin ay nagising, na nasilayan niya ang magandang mukha ng kanyang mahal. Hindi niya alam kung anong oras na ngayon, pero ang sarap ng naging tulog niya. Ang aga mo naman na nagpunta rito. Sad nga ni Dustin. Tumabi sa paghiga sa kanya si Bianca at yumakap at dinantay nga ang dalawang binti. Ang boring kasi sa bahay kaya nagpunta na ako rito saka namimiss na din kita. Napalakas ang naging tawa ni Dustin dahil kinikilig nga siya. Kaya hindi siya bumangon muna at niyakap niya ng mahigpit si Bianca at pinugpog nga ito ng halik. Mabuti na nga lamang at day off ko ngayon. Masaya ako dahil nagpunta ka rito. Nagkaroon tuloy ako ng time. Para sa'yo. Ngumiti si Bianca at tinitigan siya. Hinahaplos ng babae ang kanyang pisngi sabay dikit nga sa kanya. I love you. Masayang masaya ako dahil dumating ka sa buhay ko. Hinawakan ni Dustin ang kamay ni Bianca sabay halik. I love you too. Gusto ko lang magpasalamat sa pagmamahal. Hindi ka nagsasawa. Nasamahan mo talaga ako hanggang dulo. Ang akala kasi ni Dustin ay hindi pa handa si Bianca. Pero nagulat siya nang bigla na lang itong sumagot ng yes, kaya natutuwa siya. Maglalambingan pa sana sila nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang triplets. Tumalo ng mga ito ng sabay, kaya napahiyaw si Dustin dahil naipit ang tagiliran niya. Sorry po, tatay! Nakangusang sabi ni Justin at tinaplas naman ni Bianca ang nasaktan niyang tagiliran. Kayo naman kasi, bakit kailangan pang tumalon? Napayo ko na nga lamang ang triplets. Tapos si Bianca ay tawang-tawa sa tabi niya. Hindi na nga siya pinansin pa dahil niyakap nito ang triplets. Aray tita, naiipit po ko, hindi ako makahinga. Reklamo naman ni Bia at natawa na nga lamang si Dustin. Sorry na, nanggigigil kasi ako sa inyo Parang sinadya niyo pong gumanti dahil sa nangyari kay tatay. Segunda nga ni Justin. Napahalakhak na nga lamang si Bianca at todo iwas naman ng triplets nang halikan ulit ito ni Bianca. Ngumiti ng sobrang tamis si Dustin. Gusto niyang ipagpasalamat unang-una dahil dumating nga sa buhay niya ang triplets. Pangalawa ay tinulungan siya ng pamilya ng mga bata na ipagamot ang kanyang mga mata at pangatlo ay minahal siya ni Bianca. Wala nang iba pang hihilingin si Dustin kundi ang bigyan sila ng mahabang buhay para magkakasama pa rin sila hanggang dulo. Sa sumunod na buwan ay ikinasal sila
ni Bianca pagkatapos nilang maasikaso ang kanilang mga papeles. At ngayon ay masaya na si Dustin dahil tuluyan ng magiging kanya si Bianca. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang ay hindi sila magkilala tapos nagaspangan pa siya sa ugali nito. Nilait siya, minata pa ang kanyang pagkatao. Pero ang ending ay ito pala ang magiging may bahay niya. Maraming natutunan si Dustin sa kwento ng buhay niya. Hindi nasusukat ang pagkakaroon ng isang pamilya dahil sa dugo na nananalaytay sa kanilang katawan. Dahil kung minsan, makikita mo ang tunay na pamilya sa mga taong hindi mo naman kaano-ano. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Dustin at Bianca. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Kung gusto niyo pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung saan po kayo nakikinig. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. D in Germany, Teresita Schmid, Ana Flor Saico, Heidi Cesario, Nelia Villanueva, Epifania de Ocares, Mary Tauring, Rowena Santillas, Flor Cabrera, Evangeline Carandang, Reynaldo Reyes, Eddie Codilan, Jerwin Rizaldo, Marilyn San Jose, Rosemary Vasquez, Flory Jean, Lindy of Macau, Elila Dera, Imelda Forteza, Presbyteros Rose, Ostonalito, Leonila Perea, Ani Hoson, Josefina Mangahas, Teodora Santos, Pasita Eliazar, Elvi Candontol, Marisa Sanchez of Caloocan City, Estelita Mahia, Merly Lynn, Daisy Blasa, Shoni Montecalvo of Riyadh, Daisy Blasa, Sanen Orzame, Lloyd Agabas, Virginia Salazar, Torres Brigida, Liliano Bebe, Josie Guadalupe, Honey Austria, Marilu Gulmatico, Neo, Misaki Whitey, Cleo Kawaling, Mercedita San Jose, Nelia Villanueva, Daisy Blasa, Lilia Dingle, Marivic Begueras, Elsie Candontol, Elsie Opiane, Flordette D, Milagros Rivera, Nori, Geraldine De Jesus, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Ann Mariano, Noraini Aini, Shi Sevilla, Dwayne Prescavilla Havana, Juliet Panlilio, Emily Amoy, Evangeline Jimenez, Luz Fiminda Rivera, Teresita Andres, Villamor Yumol, Erinia Quesada, Nancy Costanilla, Flora Fes Parungaw, Kinshano Ebas, Mila Kanay, Daisy Blaza, Mercy Villantes, Batang Ibunan, Ana Victorina, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone. Hi listeners! Say goodbye to dark and dull skin with vitamin C. Target an even tone and dark spots while nourishing and protecting against damage under the Philippine sun. Try Garnier's Vitamin C Sunscreen SPF 50, link in the description box.